We kilo money. We don't count. We kilo money, bro. Pursuit of money. Ito ang pinaniniwalaan ng marami na peak ng lahat ng pursuit. Ito na ang kinikilalang definition ng success. Kasi nga naman, pag mayaman ka na, parang makukuha mo na ang halos lahat ng gusto mo. Sabi-sabi nga, pag may pera ka, kaya mong bilhin ang loyalty ng isang tao. Abutan mo lang ng tagpa 500 ang mga tao, ipagtatanggol ka na nila sa critics mo. Iboboto ka pa nila pag naisipan mong tumakbo. Pagkataas bumoto, simple ka abutan, gano'n. Sabi-sabi lang punta tayo doon, meron daw dito abutan, mga ganon. Yung iba kasi katwira, pera na yan eh. May mga kwento pa nga na kahit ang batas, pwede mong bilhin. Sabi-sabi lang naman yan. Hindi rin ako sigurado. Pero one thing is for sure, lahat ng mga napag-usapan natin nitong nakaraan na other pursuits in life ay nagiging byproduct na lang pag mapera ka. Prestige? Money na lang yan sa'yo. Hindi lang iPhone o luxury car ang prestige mo. Malaman lang ng tao ang sahod mo, re-respetuhin ka nila, nanginginig pa. Popularity? As soon as malaman nilang mayaman ka, pag-uusapan ka na nila at titingalain, dadami bigla ang kaibigan mo at kamag-anak. Cool? Kapwa mo mayayaman na magiging tropa mo. Happiness? Travel? Vacation? You can buy almost anything you want. Hindi mo man mabili ang tunay na pag-ibig, pero sabi nga nila, with the right amount, aamo din siya sa'yo. Kaya tinatawag din itong the pursuit of power. Kasi magagawa mo na ang halos lahat ng gusto mo pag mayaman ka. Pero ang tanong, magkano nga ba talaga ang dapat na hawak mong pera para masabi mong mayaman ka na? Pag nabibili mo na ba lahat ng gusto mo, paano kung mababaw lang talagang kaligayahan mo at nasa iyo naman na lahat ng gusto mo? O baka naman dapat may 1 milyon ka muna na savings. Paano kung 999,000 pesos na lang? Hindi ka na mayaman? Parang heap of sand paradox. Pero alam niyo ang totoo, kahit yung mga inaakala nating mayayaman na tao, sa madalas na pagkakataon, ay nakukulangan pa rin sa meron sila. Pinoproblema pa rin nila kung paano nila palalakihin ang hawak nilang pera. Kaya kahit namumuti na ang buhok nila, hindi pa rin sila matapos-tapos sa paghahabol sa pera. Kasi ang nature ng halos lahat ng tao, habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang lifestyle. At nahihirapan silang pagkasyahin ng pera nila sa lifestyle na sila rin naman ang gumawa. Kaya may feeling lagi na parang kahit palaki ng palaki ang sahod mo, hirap ka pa rin makaipon. Akala mo makukontento ka na pag sumasahod ka na ng 50,000 monthly? Akala mo lang yon. Akala mo okay na pag 100,000 na ang sahod mo monthly? Akala mo lang yon. Kahit dumating ka pa sa point na 1 million pesos pa ang kinikita mo araw-araw, pakiramdam mo, kulang pa rin yan. The world is enough for man's needs, never for man's greed. Ika nga sa isang hadith, if the son of Adam had a valley full of gold, he would want to have 2 valleys. Nothing fills his mouth but the dust of the grave. Or in other words, ihinto lang ang tao sa pag-aasam ng higit pa sa meron sila kapag nasa libingan na sila. Wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. May 4 na klase ng tao ang nasa pursuit of money. Una, yung matyaga lang. Ito yung mga taong may sipag at tiyaga pero walang direksyon. Gustuhin man nilang yumaman pero hindi nila alam ang tamang paraan. Habol sila ng habol sa pera pero laging wala pa ring naiipon. Kumbaga sa balde ng tubig na gusto nilang punuan. Either hindi nila alam kung paano palalakasin ang agos ng tubig o hindi nila alam kung paano tatapalan ang mga butas. Ang ikalawa ay yung mautak lang. Ito naman yung mga taong maraming alam na paraan para kumita ng pera. Pero dahil wala silang tiyaga, laging shortcut ang hanap. Gagawin nila ang lahat ng kabalbalan para lang yumaman. Mangi-scam, mangungurakot, at kung ano-ano pang illegal na gawain. Basta mabilis, basta malaki, nakikikuha sila mula sa gripo ng iba. Ikatlo, yung matyaga at mautak. Ito yung kombinasyon na handang maghintay ng tamang panahon at handang isakripisyo muna pansamantala ang kasiyahan at prestige para magkapera. Dahil alam nila, sa tamang tiyempo, makukuha rin nila ang lahat. At ang pang-apat, yung hindi na nga matyaga, hindi pa mautak. Sila naman yung madalas nabibiktima ng easy money scam. O sila yung nalululong sa sugal, hindi marunong maghintay, hindi rin marunong mag-isip. There is nothing wrong sa paghahabol ng pera. Normal lang yan sa ating lahat. Pero ang tanong, kailan yung sapat na? Kailan ka dapat huminto? Kailan ka makukontento? At pag nakuha mo na ang halos lahat ng pangarap mo, ang next na tanong ay, ano na
ang purpose ng buhay mo. Kaya maraming mayaman ang nagpapatiwakal kasi they thought na abot na nilang peak and yet they still feel empty inside. Dahil akala nila hanggang dito na lang talaga ang lahat. Once mawalan ka na ng purpose, magsisimula ka ng questionin ang existence mo sa mundo. You just have to understand na mayroon pang higher pursuit than money. Hindi totoong pera ang peak ng pursuit in life. Hindi yan ang sukatan ng totoong success. I've often said that I wished people could realize all their dreams in wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. May tatlo pang mas higit at mas mabigat dito. At pag-uusapan naman natin next, ang pursuit of excellence. Yan lang muna sa ngayon.